Buhay mga Malaya at welcome sa Alternative Lifestyle. Ako nga pala si Batara at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang dalawang bagay. Una, kung ano yung pwede mong gawin para maitaboy o hindi mo masama ang mga negatibong enerhiya o ang mga lagalag din ng mga kaluluwa pagkagaling sa sementeryo. Since malapit na rin naman ang araw ng mga patay, may mga bagay pa rin na pwede nyo matutunan dito na maaring ma-apply kahit sa anong mga buwan. Pangalawang pag-uusapan natin ay kung paano nga ba tinitignan ng mga ninuno noon yung pagpapausok at kung ano naman ang konsepto na masyadong binibigyang pansin sa makabagong panahon. So meron tayong versus or sabihin na natin, ipagkukumpara natin kung paano ba ginagamit ang insenso noon at ang insenso ngayon. So kung interesado ka sa mga ganyang usapin, panoorin mo ang video mula sa simula hanggang sa dulo. So yung mga Malaya, una mo nating pag-usapan yung pinagkaiba ng insenso or pagpapausok noon sa pagpapausok ngayon. Kasi marami sa atin ngayon, katulad ng nabanggit ko noon, na mahilig tayo sa mga scent. Mahilig tayo sa mga incense stick. At wala namang problema doon in terms of pagpapakalma ng ating conscious self. Yung pagre-relax, pagkukondisyon sa paligid. Pero alam nyo ba, nung unang panahon, sa panahon ng ating mga ninuno, sa panahon ng mga unang mga manggagamot or ng mga babaylan noon at maging ng mga tao na nagpapalina o nagpapausok noon ay hindi ganon ka-importante kung gaano ito kabango. Kasi sa panahon ngayon, sa ating kasalukuyang panahon, nauso na yung mga scented talaga na mga bagay-bagay mula sa mga kandila, sa mga kahit nga mga papel, scented na rin siya. At even yung mga incense natin, sobrang scented na rin siya. Or talagang punong-puno na siya ng amoy na mabangong bulaklak o malakahoy na amoy na mabango din. Kasi nung una, hindi nakafocus yung ating mga ninuno sa kung ano ang amoy. Nakafocus sila kung ano ang spiritual property. Hindi naman nangangahulugan na walang pakialam ang ating mga ninuno sa mga amoy ng mga halaman o sa amoy ng mga kahoy na hinahalo sa pangpausok nila. Meron din ganong klaseng approach pero hindi ganon ka-extreme na parang kailangan solid yung mabangong amoy kapag nakagawa sila ng pangpausok. Tinatawag kasi ang pagpapausok na dito sa ating bansa na palina. Yung palina, maaaring familiar kayo kung kayo ay nasa Visayas or nasa Mindanao. Sa Tagalog, hindi ko alam kung ano yung pinaka-traditional na tawag dito. It's either pagpapausok, pag-iinsenso. Basta sa Kabisayaan at sa Mindanao, palina yung pinaka-generic term na medyo traditional na term na pwede nating sabihin. Now, sa pagpapalina, importante kung ano ang hinahalo kaysa kung anong amoy ng hinahalo. Hindi kasi mahalaga sa ating mga ninuno na parang masyadong maging mabango para sa kanila yung amoy. Kaya ang mahalaga sa mga ninuno natin ay kung ano yung pwedeng ma-provide ng halaman na yon. Kasi ganito yan, kapag ang halaman ay buo or buhay or sabihin na natin na nakikita natin sa physical plane, nandito yan sa physical world. Kung gagamutin natin ang spiritual level ng pagkatao or paligid, kailangan dumating din siya sa form ng pagiging spiritual. At yun nga yung sinusunog natin siya kasi pa naging usok na yan, natatransform na ito or nagiging visible na siya sa spiritual plane or sa kapaligiran, sa spiritual na kapaligiran. Ngayon, yung property ng halaman, madadala din yan sa spiritual na mundo. So, kung sakaling let's say, ang kalamansi, for example lang, ang kalamansi, citrus yung amoy niya, mabango siya, pero pag pinatuyo mo yan, sunugin mo, hindi na siya ganun kabango tulad ng fresh pa siya. Pero sa ating mga ninuno, walang kaso yan. Kasi ang mahalaga kung ano yung property ng halaman na yon. Nagigets niyo ba yung point ko? Kasi sa panahon ngayon, parang nagfo-focus tayo sa amoy. At sabi ko nga, ang focus ng amoy, doon tayo concerned sa conscious self natin. Kung ano yung nare-receive natin na amoy. Kung nasa
mundo ka ng spiritual practice na parang pagpo-focus ng conscious self mo, okay lang yon. Pero kung nasa much deeper practice ka ng pagpapakinabang or pagkuha ng pakinabang ng mga halaman or ng mga gamit na mula mismo sa kalikasan, mas titignan dapat natin ng pansin kung ano yung effect nito nung halaman na ito mismo. Marami tayong mga nane-neglect or napapabayaan ng mga halaman na maraming galing in terms of spiritual matter kasi hindi natin napapansin dahil sila ay walang amoy. Sila ay hindi mabango katulad ng mga incense sticks. So kapag gumagawa tayo ng mga insenso, pansinin ninyo, kadalasan sa inyo maaaring gumagawa ng insenso base sa mga western herbs kasi mas marami sa mga western herbs or mga halamang gamot na nagmula sa iba't ibang mga bansa ang mas mababango kapag ginawa as insenso. So parang ganun yung concept natin at hindi rin naman ako against doon. Sinasabi ko lang na dito sa Pilipinas at lalo ng ating mga ninuno, hindi sila masyadong concerned kung anong kalalabasan ng amoy na yon. Kasi ang pang-amoy natin bilang tao at pang-amoy ng mga espirituhanon or ng mga spirits ay iba sa pang-amoy natin. So ang pinaka-konsepto lamang nito ay itra-transform natin ang physical na halaman sa spiritual na halaman, sa spiritual na buhay nito, which is pagpapausok nga. So magiging visible na siya sa spiritual plane. Ngayon, samantalang sa mga panahon ngayon, hindi na natin yung pinapakialaman. Basta hanap lang tayo kung anong mabango. May part din naman sa ating mga ninuno na pinapakinabangan nila yung mga amoy. Halimbawa, yung mga amoy na mababangong bulaklak. Although may mga incense din na pangpapahalina ng mga diwata at ng mga ninuno na medyo may mabango talaga kapag sinusunog natin. Andiyan na yung lumbayan, andiyan na yung insenso at saka kamangyan. Meron siyang certain na amoy na masasabi nating mabango pero hindi kasing bango ng commercialized incense. For me, mas powerful yung kino-consider mo kung ano talaga yung spiritual property rather than kung ano yung pwede mong ma-produce na uri ng amoy. Now, nakadepende rin ito kung anong klase ba ng incense ang gusto mong gawin. Kung gusto mo lang for meditation, kung gusto mo lang to relax your conscious self, dun tayo sa mababango. Doon tayo maglagay tayo ng mga scented oil, essential oils, mga ganyan, doon tayo. Pero kapag gusto mo talaga yung much deeper spiritual yung effect niya at hindi naman about yourself, about doon sa mga ancestors, sa mga diwata sa paligid or sa pag-heal ng isang tao, doon tayo kumuha sa property na pangangailangan talaga ng sitwasyon, hindi sa pangangailangan lang ng ating pang-amoy. Maaaring yung iba mag-disagree sa akin dahil parang for them, ang incense dapat calming, dapat ang incense mabango para relaxing. Huwag niyong masamain yung pagsabi kong mas okay yung hindi masyadong mabango. Okay yung mabango, pero yung mga ninuno natin, mas nagfo-focus sila sa properties, spiritual properties, or kung ano man yung pagkakaintindi nila na effect ng halaman rather sa kung ano yung amoy ng halaman. So kaya kapag nagpapalina tayo, kapag nagpapausok tayo ng mga sa iba't ibang mga manggagamot, iba-iba na nilalagay ng mga halaman. Pero kapag umusok na siya, para lang siyang amoy na typical na pinausok natin na dahon. 'Di ba? Kasi yung laman mismo ng dahon na yon, spiritually at physical property niya, yun yung gustong ipapalina sa kapaligiran. Doon na tayo sa part since malapit na rin naman ang araw ng mga patay. Nung unang panahon pa hanggang sa kasalukuyan, kasi ginagawa pa sa amin ito, bago kami lumabas ng sementeryo, pag nanggaling kami doon, hindi pa pwedeng hindi kami humakbang sa usok ng bunot. Sa ibang mga ibang bayan o ibang mga probinsya, maaaring meron pa silang nilalagay na iba, pero sa amin kahit bunot lang basta umusok yan, hahakbangan yan para yung mga whatever na kamalasan na merong negative vibration na nakuha mo sa sementeryo or kung may mga lagalag na mga kaluluwa na maaaring sumama ay maiwan doon. Ang pagkakaalam ko dito sa Katagalugan, uso yung pagpag, yung kailangan mo pang pumunta sa iba't ibang lugar or sa isang lugar para doon ka parang ililigaw mo yung energy or yung kaluluwa kung sakaling may sumama sa'yo, doon mo siya gagawin, no? Walang problema doon, pwede namang gawin yon. Pero ang approach sa amin, pwede kang mag-prepare kung mapaghahandaan mo ang pagpunta sa sementeryo, mag-prepare ka ng isang batsa na merong kalamansi at dahon ng kalamansi, walang dahon ng kalamansi, pigain na lang yung kalamansi doon sa batsa, lagyan mo siya
ng asin at the same time. Tapos itabi mo yon sa labas ng bahay para pagdating mo sa bahay, huhugasan mo ngayon yung kamay mo, yung braso, yung paa. Tapos kung makakapaghanda ka pa talaga bago umalis, pwede ka ring mag-iwan ng mga damit sa labas na pwede mong pagpalitan bago ka pumasok ng bahay. Magpapalit ka talaga ng damit mo bago pumasok ng bahay. Yun naman yung part na yun kadalasan sa mga burol kasi nagbababad ka doon sa lamay ng ilang oras. So bago ka pumasok sa bahay, magpapalit ka ng damit. So ganon. At yung pagpapagpag okay din yan, pero ako kasi personally, mas gusto ko yung mayroong actual na ginagawa. Parang mas ceremonial kasi mas spiritual ang dating sa akin since ang ginagawa naman natin ay may spiritual na kinalaman din. So why not, diba? Gawin ko na yung paghuhugas ng kamay. Tsaka medyo therapeutic din siya, yung ritualistic yung dating para sa akin. And yung pagpapagpag kasi, parang for me lang naman to. Pag pupunta ka sa isang lugar, parang iniwan mo yung negativity doon, diba? Parang kawawa naman yung pinag-iwanan mo. Pero again, isa rin siyang tradition, so hindi naman din masamang gawin yun dahil nakasanayan na. Only if you want lang na gawin yung sinasuggest ko. Kasi nga, matagal na rin itong ginagawa. So ayun, yun yung pwede yung gawin during your visit sa sementeryo or after visiting your loved ones sa sementeryo. Kung interesado rin kayo na gumawa ng mga bagay-bagay na may kinalaman nga sa insenso. So ako personally, pag-iisipan ko kung ano yung gusto kong gawin. Ito ba ay for meditation? Ito ba ay for myself? O ito ba ay for the spiritual beings? Kasi kung sa spiritual beings yan, i-consider ko sila. Kung healing properties ang kailangan ko, i-consider ko yung halaman. Ngayon kasi hindi basta kailangan mabango yung incense. Doon na tayo po nagpo-focus. Kailangan mabango yung insenso para mabango para sa atin. Pero nakakalimutan ninyo na hindi para sa inyo lang yung insenso na yun. Para yun sa mga spiritual bodies, spiritual energy, spiritual being sa paligid. So, or sa healing process na ginagawa mo sa katawan mo. Ako kasi yung mga incense stick talaga lagi ko naman sinasabi na pang-condition ko lang sa paligid yun pero not sa specific ceremony. So yun. So I hope mayroon kayo natutunan kahit papaano dito sa isang binahagi natin na usapin na tungkol sa insenso at pagdalaw sa sementeryo. Ayun lang mga Malaya, I hope meron kayong natutunan sa ating munting ibinahagi ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod, mabuhay kayong lahat. Paalam sa ngayon.